Praise the Lord! Dakila ang ating dakilang Panginoon. Sumating lahat ang biyaya po ng ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, at Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa na nasa platform na ito. Isang malaking pribileyo po na muli ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At tayo po ay dumako po sa salita ng Panginoon sa 2 Chronicle chapter 15 verse 1 to 9. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "And the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded, and he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you, while ye be with him, and if you seek him, he will be found of you, but if ye forsake him, he will forsake you. Now, for a long season, Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law. But when they in their trouble did turn unto the Lord of God of Israel, and sought him, he was found of them. And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexation were upon all the inhabitants of the countries. A nation was destroyed of nation, and city of city, for God did vex them with all adversity. Be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded." And when Asa heard this word and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and put away the abominable idols of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from Mount Ephraim, and renewed the altar of the Lord that was before the porch of the Lord, and gathered all Judah and Benjamin and the strangers with them out of Ephraim and Manasseh, and out of Simeon, for they fell to him of Israel in abundance, when they saw the Lord his God was with him. Purihin po ang pangalan po ng ating dakilang Panginoon. At tunay po na kung saan ay alam natin na napakabuti po ng ating dakilang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Sa umagang ito, mapid, ay aking dalhin kayo sa salita ng Panginoon. Don't give up on God. Sa ating buhay, isang bagay po na dapat po nating laging ikikintal sa ating kaisipan, na ang Diyos ay tapat, na kung saan ay binibigay niya lahat ng ating pangailangan, anuman ang ating naisin ay tunay po na tumutugon ng ating Panginoon. Kailanman ay hindi tayo kinalimutan ng Panginoon, kahit kailan ay hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Sa umagang ito ay isang malaking paalala sa atin na kung saan ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na walang hanggang pag-ibig at biyaya ni binigay ng ating Panginoon. So umagang ito, kapatid, isang paalala, ang salita ng Panginoon na ang title po ay Don't Give Up on God. Hanggat maaari, kapatid, sa ating buhay ay huwag nating isasantabi ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagat ang sabi po ng Panginoon, sa tuwing tayo po ay hanapin natin ang Panginoon, ay ating matatagpuan siya. At kung siya po ay ating pababayaan, kung siya ay ating kalilimutan, ang sabi ng Panginoon ay gayon din, mapid, ay tayo po ay pababayaan at kalilimutan ng ating Panginoon. Sa ating buhay ay napakagandang isipin, mapid, na kung saan may Diyos tayo, na kung saan ay napakabuti, mahabagin. Amen. At hindi rin mawawala minsan sa buhay natin na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi maraming beses o maraming ulit na kung saan ay nakakaranas tayo ng hamon sa ating buhay, na para bang sa tingin po natin ay para bang tayo po ay susuko na. Pero lagi po natin isipin sa ating kaisipan na tayo po ay huwag tayong bibigay, huwag po nating bibitawan ang paglilingkod sa ating Panginoon.
Kaya nga, lagi natin tandaan, kapatid, amen, ang lahat ng nagtatagumpay ay hindi po yan marunong sumuko at wala sa kanila ang bokabularyong I will give up. Sa ating buhay, kapatid, ay makikita natin maraming mga tao na kusan ay nagtagumpay sa larangan ng tinatawag na kanilang mga profession, larangan na kanilang mga pinuntahan na kusan ay patimpalak na kusan ay nakipagsapalaran sila. Pero lagi po kapatid natin matatandaan, amen, anumang laban ng ating buhay ay huwag nating bibitawan yung ating mga pangarap, lalo na mapid yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming mga tao na kusan ay sumuko at marami na rin mapid na pamuhay na minsan po ay nadala sa tinatawag na alanganin ang sitwasyon ng kanilang buhay sa kanilang pinagdaanan ng mga problema. Pero lagi natin tandaan, mapid, amen, as sabi po ni Pablo, fight a good fight of faith, laid hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Marami mang pagsubok ang dumating sa iyong buhay, kapatid, ay huwag nating isuko ang ating paglilingkod sa Diyos na ating naglilingkuran, na siyang tumawag at pumili sa ating lahat. Isang malaking karangalan po na maglingkod sa Diyos. Amen? Isang malaking pribileyo na kasana ay makita po natin ang kabutihan po ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang bayan ng Israel sa ating binasa ay piniling bayan ng dakilang Diyos na buhay, na kung saan ay may tipan ang Diyos na kanyang pinagtibay, na kung saan nangako ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, na kung saan ay makikita natin yung mga propetang ito ay mga lingkod ng ating Panginoon na lagi pong nagpapaalala sa bayan ng Israel, bagamat ang bayan ng Israel ay yung kanilang buhay ay para bang Ferris wheel o yung tinatawag na roller coaster, na kung saan ay taas baba, amen, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sa panahon ng may pagsubok, sila po'y tumatawag sa Panginoon, pero sa panahon ng kawalan ng pagsubok, kapatid, ay nakakalimutan nila ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia na ating binasa, amen, matagal din po na kung saan ay hindi naglingkod ang bayan ng Israel sa ating Panginoon. Dahil matagal nang tumalikod ang bayan ng Israel sa dakilang Diyos, gayon pa man ay laging inaalala ng Diyos ang kanyang bayan. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon, pero hindi tayo kinakalimutan ng Diyos sapagkat may covenant o may tipan ang Diyos na binitawan sa ating buhay, na ang sabi nga ng Panginoon, sa oras na tayo po ay hahanap sa Kanya, siya po'y ating matatagpuan. Sa panahon na tayo po'y tatawag sa Kanya, ang Panginoon po ay tutugon sa atin. At sa panahon na ating hinahanap siya, ay matatagpuan natin ang ating Panginoon. Bagamat sinabi ng Panginoon, kung atin daw, amen, na tatalikuran ang ating Panginoon, ay sabi ng Panginoon, tayo daw po ay tatalikuran din ng ating Panginoon. At kung ating pabayaan ang ating paglilingkod sa Panginoon, ay Kanya rin daw tayong pababayaan. Kaya nga sa ating buhay, lagi po natin isipin, amen, na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, may control ng ating buhay, at kinakailangan sa ating buhay, tayo po ang matyaga na kung saan ay lagi po dapat humawak sa kamay po ng ating Panginoon. Kaya sabi po, mga kapatid ni Pablo, it is a fearful thing to fall into the mighty hands of the living God. Kaya dito natin matutunghayan, mga kapatid, amen, ang salita ng Panginoon, na si Oded po ay lumapit kay Asa, na sinabi niya doon ang kalagayan po ng bayan ng Israel, na kung saan ay nagsisilbing kalakasan po ng bayan ng Israel. Maging tayo po ay isang kalakasan din natin, ang bawat salita na ating naririnig, amen, na ating pong binabasa. Sa ating buhay, amen, marami na kung saan, ng mga tao na kung saan ay makikita natin sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pananampalataya. Ang iba nga ay umaabot na 30 years na sa paglilingkod sa Panginoon.
Ang iba po mga kapatid ay masasabi natin mga baguhan pa, pero tandaan natin kapatid, lagi po natin isaisip na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang malaking pribileyo na makapaglingkod sapagkat siya po'y Diyos na makapangyarihan. Siya po'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at higit sa lahat, siya po ang tumawag po sa ating mga kapatid. Makikita natin mga kapatid, amen, ang bayan ng Israel ay matagal nang tumalikod sa ating Panginoon. Kaya doon mga kapatid, sabi nga ng salita ng Panginoon, at ng mga panahong iyon ay walang kapayapaan sa kanya na lumabas o sa kanya na pumasok, kung di malaking ligalig ang nangasalahat ng mga nananahan sa mga lupain. Sa mga tao po na tumatalikod sa Panginoon, ganito po ang madalas na nararanasan, na kung saan kung ikaw po ay nakakalimot sa Panginoon, wala pong peace of mind, wala pong kapayapaan na tayo po ay masusumpungan. Kaya nga, minsan po, amen, ang ating kalagayan, maging ang ating personal behavior ay nagbabago, maging ang ating karakter, sapagkat iba po talaga kapag ikaw po'y laging nasa presence ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya mga kapatid, ang salita ng Panginoon, sabi diyan, na at sila'y nakikipag pangkat-pangkat, bansa laban sa bansa at bayan laban sa bayan, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, may mga tao po na kung saan ay matagal nang tumalikod sa Diyos, pero hindi po nila na-discern na lahat ng pangyayari sa kanilang mga buhay, simula nung sila po'y tumalikod sa Panginoon, ay hindi po nila napansin na sila po ay pinapalo na po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, mahalaga po na laging nandyan ang ating kamalayan sa ating paglilingkod sa Panginoon, na kung saan ay kung tayo maglilingkod sa Diyos, lubos-lubusin na po natin na huwag tayo mag-aalilangan sa paglilingkod sa Panginoon, bagkus gawin na natin lahat ng the best para po sa Kanya. Kaya minsan po mga kapatid, bakit nga ba marami po ang nag-give up o humihinto sa paglilingkod sa Panginoon? Unang-una mga kapatid, lagi natin tandaan, yung pressure because of persecution. Kaya nga sinabi ko kanina mga kapatid, bayan laban sa bayan, bansa laban sa bansa, syudad laban sa syudad. Sa ating buhay kapatid, ang number one na nagiging problema po kung bakit maraming mananampalataya na hindi nakakapagpatuloy, unang-una ay yung kanilang pamilya. Kung ikaw po ay nag-iisa naglilingkod sa Diyos, na kung saan ang pamilya mo hindi pa nadala sa Panginoon, maraming pagkakataon, amen, na kung saan yung pamilya natin ang magiging dahilan para tayo po ay mawala sa presence ng ating Panginoon. Kaya nga sa paglilingkod natin sa Panginoon, amen, ang pamilya talaga yung tinatawag na pangunahin natin, na kung saan ay ito yung pangunahin natin, na kung saan ay kailangan po natin na sila po'y maakay sa presence ng ating Panginoon. Dahil kung hindi natin sila maakay sa presence ng Lord, sila po ang isa sa dahilan kung bakit tayo po ay pwedeng mawala sa presence ng ating dakilang Panginoon. Meron nga isang kapatiran na mula sa Japan, na kung saan ay sabi niya, Pastor, ang hirap maglingkod sa Panginoon, na patunayan mo ang tunay mong pag-ibig sa Panginoon kung ang pamilya mo ay nandoon na kung saan ay laging nakatingin sa iyo. Ang sabi ko lang, Brad, lagi kang maglingkod sa Diyos. Lagi mo isipin na lahat ng iyong ginagawa ay para sa Panginoon. Lagi mong ipaglaban ang ating Panginoon. Pero nakakalungkot lang mga kapatid, amen, dumating ang time sa kanyang buhay, siya mismo po ay nag-give up sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, amen. At nakita ko yung kanyang buhay, naging miserable, sapagkat yung kanyang buhay noon, na kung saan makikita mo yung init sa paglilingkod sa Panginoon, ngayon ay bigla pong nagbago. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, normal po na lagi po tayong tinitingnan ng ating pamilya, sapagkat masigit sila nakakakilala sa atin. At kung meron man pagbabago na dumating sa ating buhay na tunay na pagbabago, amen, ang pamilya rin po natin ang siyang nakakakilala sa atin na tayo po'y tunay na binago ng ating Panginoon.
At kung napatunayan natin sa kanilang buhay na tayo po'y tunay na binago na ng ating Panginoon, amen, isang malaking gantimpala na sila po'y madala natin sa presensya at sila din po ay maakay natin na makapaglingkod sa ating Panginoon. Isa pang pressure na kung saan ay makikita natin na naging dahilan kung bakit ang iba po ay sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Marami po sila nakikita na minsan po ay naging katitisuran sa loob po ng bahay, sambahan ng ating Panginoon. Kaya minsan po, amen, pag ang tao po'y laging nakatingin sa kanyang kapatiran sa lahat ng pagkakamali, amen, marami po dyan talagang bumabagsak at sumusuko sapagkat lagi natin tandaan sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi sila po ang ating pinuntahan sa bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi po sila ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, amen, kundi tayo po'y laging nakatingin, lagi tayo nakapokus ang ating sarili sa pananampalataya natin sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga, amen, marami na sabi nga ni Solomon, pinakmahirap daw na mapagwagian ay yung kapatid mo na minsan po ay nawala sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, as sabi nga ni David, amen, sa kanyang salita, "In my distress I called up upon the Lord and cried to my God, and He did hear my voice out of His temple, and my cries did enter into His ears." Sa ating buhay, sa panahon na tayo po ay nadidistress, sa panahon na tayo po'y nakakaranas ng kapighatian, kalungkutan, amen. Sa panahon na tayo po'y nadidiscourage, lumapit tayo sa Panginoon. Si David ay makikita natin sa lingkod ng Diyos na hindi po siya marunong sumuko. Amen. Kahit na-discourage siya, amen, hindi po siya nagpatalo sa kanyang nararamdaman na emosyon, nararamdaman na pagsubok sa kanyang buhay na dumating, amen, hindi po siya nalungkot. Bagkus ang sabi nga ng salita ng Panginoon, "And David encouraged himself into the Lord." Sa ating buhay, kung wala na pong tatapik sa iyo para ikaw po ay lumakas, tapikin mo ang iyong sarili at ilapit mo sa Panginoon sapagkat ang tanging Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin. Amen. Kaya nga sa paglilingkod na sa Panginoon, maraming mga tao na kung saan ay nawawala ng pasyensya. Amen. Maging sa family life, dumarating po yung panahon na maging sa marriage, marami po ang nagkakahiwalay dahil po sa lack of patience na kung saan ay nakalimutan po nila yung kanilang sinumpaan na sa hirap at sa ginhawa sila po'y magsasama sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, amen, napakahalaga po ang tinatawag na salitang pagpapasensya, pagtitiis sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat sa ating pagtitiis, dito po nadidevelop ang ating karakter, dito po nadidevelop ang ating tinatawag na kalakasan ng ating pananampalataya, katibayan, na kung saan tayo po yung mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ano man dumating sa ating mga buhay, problema na ating kinakaharap, amen, huwag nating sisihin palagi ang Panginoon. Bagkus tingnan po natin, baka tayo po ang nagkukulang, tayo po yung nagkakamali sa ating buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Dahil kung tayo po yung laging nagtatanong sa Panginoon, hindi na magiging masaya ang buhay mo. Bagkus, kapatid, magkakaroon na tinatawag na doubt ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag natin pong kainggitan ang mga success na dumating sa ating mga kaibigan, kapamilya, at tayo po hindi nakaranas ng gano'n. Kapatid, hindi. Darating din yung time kung tayo po magpapatuloy at hindi tayo susuko, amen, maaabot din po natin yung tagumpay na ibibigay po ng ating Panginoon. Maaari tayo po na-disappoint, amen, pero lagi natin tandaan, amen, tanging Diyos ang nagbibigay ng solusyon sa atin na kung saan makikita natin yung ating mga choices ay magiging posible sa ating mga ninanais mapay. Kaya nga sabi po ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, for you not to give up on God, you must remember
all and not just some of His benefit. Sa ating buhay, lagi po natin ugaliin na tayo po'y laging magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi dahil po, amen, doon sa ating tinatangkilik. Amen. Bagamat sinabi po ni David, huwag natin kalimutan yung ating mga tinatangkilik. Amen. Sa ating buhay, amen, makikita po natin, sa panahon na meron tayo o sa panahon na tayo po ay may kawalan, amen, lagi natin unawain, lagi natin tandaan. Ito ang magandang pagkakataon na lagi po tayong magpasalamat at laging magpuri po sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po siya tao, amen? Siya po'y Diyos na kung saan ay nakikita po niya ang lahat ng ating pangailangan. Kahit kailan hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon, amen, na kung saan nakikita po niya yung ating pangailangan, na kung saan ay patuloy pong ibinibigay, pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid, lagi natin tandaan, lahat ng kanyang salita, amen, ay lagi po nating panghahawakan. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng aking sinabi, lahat ng aking tinuran ay hindi babalik sa akin. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi natin tandaan, lahat ng promises ng Lord na kanyang binitawan sa atin ay mangyayari, kapatid. Kaya nga nung nabasa po, naunawaan po ni Asa ang mensahe po ng propeta ng Panginoon mula sa Diyos, amen, sabi doon, magpakatatag ka, amen. Sa ating buhay, amen, hindi po pwedeng mawala sa atin na tayo po ay mawala ng tinatawag na focus sa ating paglilingkod sa Panginoon. May mga pagkakataon na parang gusto mo nang sumuko sapagkat marami ka ng pinagdaanan ng problema, marami ka ng laban na pinagdaanan, pero lagi natin tandaan, kapatid, pag hinanap natin ang Diyos, lagi po natin siyang masusumpungan. Ang bayan ng Israel matagal lang tumalikod sa Panginoon, pero every time na sila po ay tatawag sa Panginoon, sila po ay nakakasumpong ng katugunan, kasagutan at natatagpuan nila ang ating Panginoon. Tayo mga mananampalataya, lagi natin tandaan, grabe po yung pangako po ng ating dakilang Panginoon na kung saan kinakailangan po talaga, mga kapatid, na lagi po natin tandaan, pinaglalaban po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, yung demonyo, si Satanas, amen, grabe, yung kanyang hinihingi na pahintulot sa Panginoon na ugain ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi po ng Panginoon kay Simon Pedro, hinihingi ni Satanas na ugain ang iyong pananampalataya, ngunit ako'y dumalangin na huwag. Kumbaga sa ating buhay, kapatid, matagal na tayo pinaglalaban ng Diyos, kapatid. Lumaban ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating ipakita kay Satanas na tayo po'y pinanghihinaan ng loob. Bagkus lagi po tayong kumapit sa pangalan po ng ating Panginoon na kung saan makikita po natin, amen, yung kabutihan po ng ating dakilang Panginoon. Kaya dito, makikita po natin, nung sinabi po ni Oded kay Asa, amen, maging sa buong Juda at Benjamin ang salita po ng ating Panginoon, sila pong lahat, amen, ay nagpatirapa at naglingkod sa ating Panginoon at lahat ng bagay na kusaan karumal-dumal sa kanila sa harapan ng Panginoon ay kanilang pinagtatanggal. Amen. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, gusto natin na tayo po ay maging matagumpay. Gusto natin na tayo po ay hindi natin pagdudahan ang pagkatawag ng ating Panginoon. Kung gusto natin patunayan na mahal natin ang Diyos, amen, lahat ng bagay na pwedeng maging hadlang sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon ay kinakailangan, kapatid, na ito po ay ating iwanan. At tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng salita ng Panginoon ay malinaw po na sabi po dyan, amen, na kung ating maunawa na sabi po ng Psalms 105, amen, verse 8, sabi diyan, kanyang inaalala ang kanyang tipan, magpakailanman ang salita na kanyang iniutos sa libong saling lahi. Sa ating paglilingkod sa Diyos, lagi natin tandaan, yung pangako po ng Panginoon kay Abraham, hanggang sa dumating kay Isaac, kay Jacob, amen, at dumating sa buong bayan ng Israel, maging sa ating kapanahunan, kapatid.
Kung ikaw po ay may tipan, may covenant kay God, lagi natin tandaan, lagi po tayong inaalala ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay wag po natin panghinayangan sapagkat your labor is not in vain and God always remember His covenant. Kaya ngayong covenant ng Lord sa atin, kapatid, kung atin lang po itong maunawan, ang sabi ng Panginoon, lahat ng iyong hahawakan tayo po'y pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng ating patutunguhan, sabi ng Diyos, ay atin itong ariin. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, dumadating talaga, amen, na kung saan makikita natin, makapid, na sa panahon na para ba tayo ay grabe na yung pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag natin kalimutan ang salita ng Panginoon. When they went from one nation to another, from one kingdom to another people, He suffered not man to do them wrong. He reproved king for their sake, as sabi po ng salita ng Panginoon, saying, touch not my anointed and do not harm my prophets. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, ikay anak ng Panginoon. Inanoint ka ng Diyos. Amen. Kung ikaw po'y kinakalaban nila, tanda mo, faith, hindi ikaw yung kanilang kalaban, kundi ang kalaban po nila ay ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, nagsuffer ka man ng persecution, katulad na Isaiah mapinuksan, ang layo, amen, ng kanyang tinakbuhan, hinanap niya ang presence sa Lord dahil sa matinding discouragement na dumating sa kanyang buhay. He never give up na kung saan sa kanyang buhay, hanapin niya po ang presence ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi natin tandaan, ang promise ng Lord ay from generation to generation. Kaya nga, tayo po huwag tayong mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay anak ng ating Panginoon. Don't give up on God because He never give up sa ating buhay. Kaya nga sa ating mga faith, salamat sa Diyos. Kung ikay nanghihina, amen, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At kung tayo po mga kapatid ay nawawala ng pag-asa, waiting for that blessed hope and the glorious appearance of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya nga sa ating buhay kapatid, never give up on God. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.